So today, andito tayo sa ating stock room dahil chine-check ko yung number of stocks natin dito sa ating poultry. So very important na ma-monitor natin yung stocks natin, especially yung ating mga feeds, para hindi tayo mabitin and then hindi tayo magka-problema sa ating production. So one of the reasons bakit hindi consistent yung ating production, it's because of the use of feed. So kapag ang ating feeds ay different brands, ay hindi talaga yan maganda sa digestive system ng ating mga alaga dahil different brands, iba-iba din yung timpla ng mga feeds. So nire-recommend ko guys na dapat gumamit kayo ng single brand para hindi magka-problema yung kanyang production, especially yung health ng ating mga alagang mga manok. So, isang reason bakit nagkakaroon ng bulate or mga worms yung digestive tract ng ating mga manok, it's because of the use of multiple brands na feeds. Dinidiscourage ko talaga na gumamit ng iba't ibang brands in a short period of time yung ating mga poultry farmers. Kapag nakapili na kayo ng appropriate brands for your chicken, ay dapat mag-stick kayo sa brand na yun up to the last cycle na inyong mga alaga. So very important guys na ma-monitor natin yung expenses natin sa poultry, especially sa ating feeds. Ito ang isa sa mga malaking expenses natin sa poultry. So this will also determine the profitability ng ating poultry. So sa part ko guys ay minomonitor ko talaga ito dahil sabi ko kanina, ito yung determining factor ng profitability ng ating poultry. So slight lang na changes sa presyo ng mga feeds ay automatically malaking impact yan sa ating poultry. So dito sa aming poultry guys ay gumagastos kami ng nasa 27,375 pesos daily sa aming feeds. So that's around 15 sacks na feeds yung konsumo namin everyday ay nasa 821,250 pesos. So imagine almost 1 million yung ni-spend namin sa feeds pa lang. Yung na-mention ko na feeds guys ay feeds lang yon ng mga layer. So what if meron kaming pinapag-grow ng mga RTL. Like ngayon, nagpapag-grow kami ng mga sisiu. So nagkukonsume sila ng isang sako a day. So that's around 2,000 plus na addition sa aming feed expenses. So kapag nilagay natin yan sa ating total daily feed expenses, ay aabot sa 29,455 pesos yung daily feed consumption natin. So kapag syempre umabot ng 1 month, ay aabot ng nasa 883,250 pesos. Ang laking expenses niyan guys dito sa poultry. Kaya kaming mga farmers, every time na merong price increase or price decrease sa itlog ay kami talaga yung direktang natatamaan dahil yung mga middleman o yung mga kumukuha sa amin ng itlog and then pinapasa sa mga retailers or sa mga kapwa nila wholesalers ay kung ano yung presyo na dumating sa kanila, papatong lang yan sila. Kami dito sa ground, yung pinakakawawa talaga kapag merong mga sudden price decrease sa itlog at sudden price increase sa feeds. Kaya sana sa mga customer natin, dapat maintindihan nila yung risk ng mga farmers. Especially kami yung nagdi-deal sa poultry animals na kung saan ay mataas din yung risk kasi tulad ngayon, may mga cases tayo ng mga disease outbreak dito sa poultry. So, kailangan natin yung ma-prevent by giving medications na appropriate para sa disease na yun. So, that's another cost na ipapatong natin sa ating mga nagpo-produce na itlog.
So very important talaga guys na monitor natin yung mga expenses natin kasi hindi natin alam, baka harvest lang tayo ng harvest ng eggs and then losing na yung ating poultry dahil hindi na tama or hindi na sakto yung cash flow natin dito sa poultry. So very important na ma-monitor talaga natin yung ating expenses sa feeds. So ako guys, daily nagmo-monitor ako sa poultry kung ilang sacks na bugs yung nakukonsume nila. Dahil meron din tayong mga panahon na nagka-call out tayo, so nababawasan yung ating mga feed consumption. Pero bawas din yung napuproduce natin ng itlog. So yun yung mga situations na kailangan nating ma-closely monitor talaga yung presyo ng ating mga binibili para makaproduce tayo ng itlog dito sa ating poultry. Ito yung brand na ginagamit namin guys ay BMEG. So hindi ako endorser sa BMEG pero believer ako sa kanilang products na maganda talaga. Ngayon meron kaming pinapalaki ng mga CCO, nag-spend din kami ng feeds. So yung feeds na ginagamit dun sa mga pinapalaki namin mga CCO ay ProMix. So it's a Cebu-based company na matagal na din naming partner. So kung isipan natin guys, grabe talaga yung expenses namin sa poultry dahil yung feed cost pa lang malapit na sa 30,000 yung daily expenses namin. Plus operating expenses pa namin, yung electricity, yung labor cost, maintenance natin dito na syempre hindi naman natin kayang wala yun dahil hindi din makaka-operate properly yung ating poultry. Next time, pag-uusapan natin kung magkano na yung ating other expenses aside from feed expenses, no? So as long as maganda yung ating production, as long as yung egg price sa market ay tuloy-tuloy pa rin ang ating operation. Kasi yung mga nakaraang buwan talaga guys ay very challenging para sa part ng mga poultry farmers dahil lugi talaga. Imagine mo, sobrang baba ng presyo ng itlog at sobrang mahal ng presyo ng feeds. So ngayon, yung mga poultry farmers, I doubt kung kumikita na sila dahil kami ay nababayad pa rin ng mga previous na utang namin sa aming mga suppliers. Kaya hindi pa talaga ganun kalaki yung kita namin ngayon. So guys, ito yung reality ng pagpupoultry. So maraming salamat guys sa panonood nyo yung video ito at sana ay may natutunan naman kayo ngayon. Happy poultry farming! Bye!